Impeachment, medyo mabigat na salita no? At hindi naman natin to araw-araw na pinag-uusapan. Pero teka, may isang desisyon kasi ang Korte Suprema na parang binago ang lahat ng alam natin tungkol dito. So ano nga ba itong sinasabing bagong playbook ng impeachment dito sa Pilipinas? Halika, himayin natin. Para makuha nyo agad kung gaano kalaki tong issue na to, pakinggan nyo to. Galing mismo sa isang mambabatas. Sabi niya, at ito, parang ito na talaga ang summary ng buong kwento. So ayun na nga, nagbago na ba ang mga patakaran? Ating alamin kung ano ba talaga ang laman ng desisyon ng Korte Suprema. Ano ba talaga ang dineklara ng Supreme Court sa kasong to na may kinalaman sa mga impeachment complaint laban kay Vice Presidente Sara Duterte? At bakit biglang naging super controversial ito? Okay, ang puso ng buong usapang ito umiikot lang sa isang rule sa ating Constitution, yung tinatawag na one-year bar. At ang pinakamalaking tanong, kailan ba talaga opisyal na nagsisimula or initiated ang isang impeachment kasi dyan nagkakatalo lahat? So ano na ngayon ang bagong proseso? Ito yung mga nilinaw ng ruling ng korte. Tingnan natin kung ano ang mga nagbago. Okay, so paano na ngayon? Kailan ba masasabing initiated na ang isang complaint? Nilinaw na yan ng Korte Suprema. Una, kapag na-i-refer na yan sa House Committee on Justice. Pagka-refer pa lang, boom! Nagsisimula na agad yung one-year bar. So bawal na ang bagong complaint for 1 year. E paano kung hindi na i-refer sa kamang oras? Considered initiated pa rin. At kung nag-adjourn naman ng Congress bago pa man umaksyon, initiated na rin. So kumbaga, wala nang lusot, walang delaying tactics. Sinara talaga nila yung maaposibleng butas. At ito pa, ito yung isa sa mga game changers talaga. Paano kung yung reklamo may suporta agad ng 1/3 ng Congress? Dati, dadaan pa rin yan sa committee, sa proseso. Mayon, naku, ibang usapan na. Diretso na agad yan sa Senado for trial. Wala ng committee hearings, wala ng ano pa. Mabilis, di ba? Big change yan. So ano ba talaga yung mga butas na gustong takpan ng Korte Suprema? Ayon mismo kay dating Justice Azcuna, isa sa mga sumulat ng Constitution natin gusto nilang tapusin yung pag-iipit ng reklamo sa Kongreso. Yung parang uupuan lang nila. Tinanggal na rin yung mga kalituhan sa kung ano ba talaga ang proseso sa simula. At nilinaw na calendar days ang bilang, hindi session days. Kumbaga sinigurado nilang mas mahirap ng laruin ng sistema. Okay, so mas mabilis at mas malinaw na, di ba? Parang ang ganda pakinggan. Pero dito nagiging super interesting ang kwento. Kasi itong isang desisyon, dalawang magkasalungat na pananaw ang lumabas. Mas pinadali ba o mas pinahirap ang impeachment? Sa isang banda, ito ang sabi ni dating Justice Azcuna, nakasama sa mga gumawa ng Constitution. Sabi niya, mas maganda na ngayon at hindi na masyadong mahigpit ang proseso. Pero sa kabilang dako naman, 180 degrees ang tingin ni dating Senate President Tito Soto. Sabi niya, dahil sa ruling na to, imposibleng pangarap na raw ang impeachment. Grabe no, ang layo ng tingin nila sa isa't isa. Okay, para mas malinaw paghambingin natin. Sabi ng isang side, mas maganda kasi streamlined na, walang nang delay, mabilis ang proseso. Pero sabi naman ng kabila, teka lang, baka may loophole yan kasi pwedeng may mag-file ng isang basura complaint para lang matrigger yung 1-year bar. Ang resulta, for 1 whole year, protektado yung opisyal laban sa anumang tunay at seryosong reklamo. So yan yung malaking debate. Ginawa ba nitong mas mabilis ang proseso o binigyan lang ng bagong paraan para ma-exploit ito? So sana tayo pupunta ngayon. Itong desisyon kasi, hindi lang to legal technicality Parang nilagay nito ang Kongreso sa isang major crossroads. At yung pipiliin nilang daan, malaki ang magiging epekto sa politika ng buong bansa. So ano ang pwedeng gawin ng Kongreso? Dalawang nakikitang landas. Option 1, sige, susunod na lang tayo. Baguhin natin ang House rules para umayon sa desisyon ng Supreme Court. Iwas gulo, iwas constitutional crisis. Option 2 naman, mas matindi. Itulak ang pag-amyenda sa Constitution para sabihing, teka, Korte Suprema, sobra na yan, teritoryo namin to. Parehong may bigat, no? Ang tingin kasi ng ilang mambabatas, itong ruling na to, delikado. Parang pinanghihimasukan na raw ng Korte Suprema ang trabaho ng Kongreso. Kumbaga, may separation of powers dapat. Di ba? May kanya-kanyang linya ang bawat sangay ng gobyerno at ang pakiramdam nila natapakan yung linya na yon. Kaya ang tanong na yon, aabot ba talaga sa puntong kailangan nating baguhin ang konstitusyon para lang dito? Ito na ba talaga ang aabutin ng di pagkakasundo ng Korte Suprema at ng Kongreso o may paraan pa ba para maayos to?
Kaya sa huli, ito yung tanong na dapat nating pag-isipan. Dahil sa mga bagong patakarang na to, mas naging protektado ba ang separation of powers sa bansa? O mas lalo lang ba itong nalagay sa alanganin? Itong bagong playbook na to, para ba talaga sa ikabubuti ng sistema? O nagbukas lang ng panibagong pinto para sa posibleng pang-aabuso? Ayan, isang bagay na kailangan nating bantayan.